Praise the Lord. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 22, day 5. Amen. So, magbabasa na ako. So Colossians 3:15. And let the peace of Christ arbitrate in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. So, i-highlights natin dito yung peace of Christ. Peace of Christ. Ang kapayapaan ni Kristo ang siyang mamahala sa atin. O mamagitan. Siya ang mamagitan sa atin. Ephesians 4:3. Being diligent to keep the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. Amen. So, dito binanggit yung uniting bond of peace. Doon naman sa isang verse, peace of Christ. No? So, ano nakikita natin dito? Ang ating pagkakaisa ay nasa loob ng kapayapaan ni Kristo. So, tama naman. No? At ang pinananatili natin ay ang pagkakaisa sa Espiritu. Sa Espiritu ang pagkakaisa natin. So kung tutusin na nasa atin na yung Espiritu at ang ating pagkakaisa ay tuwing bumabaling tayo sa Espiritu. Kaya bagamat sa paggawa na isagawa na ng Panginoon yung pagkakaisa na yan. No, nung dinala niya sa atin yung Espiritu. Pero meron pa rin tayong responsibilidad na panatiliin siya. Yung pagkakaisa, no, na dinala ng Panginoon sa Espiritu, kailangan ng pagsasagawa. Yun ang ibig sabihin. So, ganoon naman yung mga spiritual na bagay, mga isinagawa na ng Panginoon. Kaya lang, meron din siyang aspekto ng pagsasagawa. Ibig sabihin, ina-apply mo kung ano yung isinagawa na ng Panginoon. No, halimbawa, yung mga ordinansa, di ba? Na-wipe out na yan, na-abolish na yan, napako na yan sa krus. Wala na yan. Pero meron pa rin pagsasagawa upang yung mga ordinansa ay hindi umiral sa gitna natin. So, nasa sa atin yon. Amen. Amen. So, problema ng lalamunan. Amen. So the Greek term for arbitrate in Colossians 3:15 can also be rendered umpire, preside, be enthroned as a ruler and decider of everything. Amen. So yung sa English kasi ang ginamit niya is arbitrate. So sa Tagalog ay namamagitan. No, bakit ba kailangan ng tagapamagitan? Kasi merong pagtatalo. Ibig sabihin niyan, sa loob natin, merong pagkakagulo, pagtatalo. May mga issue na hindi mo alam kung saan ka babaling. Madalas kinukonsider natin, paano gagawin ko dito? Kaya kailangan ng isang arbitrator, isang tagapamagitan. At yung tagapamagitan natin, sa loob natin, ay ang kapayapaan ni Kristo. Halimbawa, meron dalawang bagay na hindi mo malaman kung anong gagawin mo, paano mo siya didesisyonan. Ang hanapin mo ay kung nasaan yung kapayapaan ni Kristo. So, dun ka bumaling, yon ang maging desisyon mo. Kaya sinasabi sa atin, yung arbitrate dito, okay, meron siyang kahulugan ng pamumuno, no, at pagdidesisyon. No, so siya yung namumuno, siya yung nagdidesisyon. Siya yung nasa trono. No, nang ibig sabihin, siya yung pinaka-boss. No, at siya yung nagdidesisyon ng lahat ng bagay. So, hindi tayo. Kung nasaan yung kapayapaan ni Kristo sa loob natin, yun dapat ang desisyon natin. Pag yun ang ating pinili, doon tayo bumaling,
yun ang binigyan natin ng daan na mag-decide, tama yun. Magiging ayos lahat ng bagay. So, wag mong piliin yung gusto mo. Damahin mo. Nasaan yung kapayapaan ni Kristo? Pag ginawa mo to, parang mukhang magkakagulo. Walang kapayapaan. At maging ikaw, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Pero pag ito, parang ang damdamin mo ay payapa ka. No? At si Kristo ay damang-dama mo, yun din ang gusto. Kaya yun ang tama. So, yun yung ibig sabihin. Kaya yung mga believer, mahalaga sa kanila yung panloob na damdamin. Sapagkat yung sinasabi natin dito, kapayapaan ni Kristo, nasa loob natin yan. Nasa loob natin yan. Kailangan matalas ang pandama mo. Nasaan ang kapayapaan ni Kristo. Diba? So, halos yung buong buhay natin, umiiral yan sa ganitong sitwasyon. Palaging merong 2 o 3 party sa loob natin na nagtatalo. So, kung minsan, yung mga bagay na gusto natin bilhin, parang gusto natin bilhin, pero may pagtatalo sa loob natin. So, ganun. So, dahil dyan, kailangan mo ng arbitrator o tagapamagitan. No? At inuulit natin, ang tagapamagitan natin ay ang kapayapaan ni Kristo. Kung nasan yung kapayapaan ni Kristo, doon tayo. Yun ang ating desisyon. Yun ang kinikilingan natin. No? Hindi kung ano ang iniisip mong mabuti o kung anong iniisip mong tama sa iyo. So, huwag tayong gumawa ng mga bagay na tama sa paningin natin. Kundi dapat ang ginagawa natin kung ano yung pandama ng kapayapaan ni Kristo sa loob natin. Kasi ang mga believer, lalo sa bagong tipan, ay mga believer ng panloob na damdamin. Tandaan natin yan. No? Tayo ay umiiral bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng damdamin sa loob natin na nanggagaling sa Panginoon. Kaya palagi nating matutuhan ito. Practicein natin. I-train natin yung sarili natin sa ganyang bagay. If we consider our experience, we will realize that as Christians, we have 2 or 3 parties within us. For this reason, we need an arbitrator. An arbitrator is always needed to settle disagreements or disputes between parties. As Christians, we are more complicated than unsaved people are. Tama naman yun. Alam nyo kasi, mas komplikado nga tayo kesa sa mga unbeliever Ang mga unbeliever kasi, wala silang buhay ng Panginoon. Yung mga iba, sinasabi lang na Kristiyano sila. Pero sa totoo, hindi naman talaga nila natanggap ang Panginoon sa loob nila. Kristiyano lang dahil nasa bansang Kristiyano. Kristiyano lang dahil binautismuhan o bininyagan. Pero ang totoong Kristiyano ay yung may buhay ni Kristo na tinanggap nila ng at least once in their life. Yan, may buhay sila. At pinakamainam, na bautismuhan sila tungo sa tubig. Sabagat malinaw na binabanggit sa atin, ang pagiging naisilang na muli ay sa pamamagitan ng tubig at espiritu. No? At sinasabi din sa atin na ang naligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagbabautismo. Kaya yan yung totoo. Kung ikaw ay isang believer, meron kang buhay ng Panginoon. No? Kung ikukumpara mo sa mga unbeliever, wala sila niyan. Kaya tayo mga may buhay ng Panginoon, mas komplikado. Kasi may isang bagay na nadagdag sa iyo. Dati wala. So itong buhay na ito, aktibo. Sinasalungat niya yung mga bagay na hindi ayon sa believer. Nung wala kang buhay, wala kang ganyan damdamin. No? Kaya dahil dito, sinasabi sa atin, sa loob natin, nagkaroon ng mga party. Yung mga mga grupo-grupong
Parang nagtatalo-talo, nagko-conference, nagdi-discuss kung ano ang dapat gawin. So, hindi mo ba nararanasan yan? O, minsan may plano kang lumabas, umalis, pumunta sa ganyang lugar. Pero bago ka pumunta, may pagtatalo sa loob mo. Di ba? Minsan may decision ka. Hindi muna ako magmi-meeting, magpapahinga muna ako ngayon. Sabihin ko na lang ay hindi ko kaya o masama ang katawan ko. Pero actually, kaya mo naman. Pero sa loob mo, nagkakaroon ng discussion. Okay ba to? Okay ba to? Kasi may mga time, gusto rin natin mag-rest. No? Pero hindi yan isang bagay na gusto mo o ayaw mo. Yan ay lilikha ng pagtatalo sa loob mo. So, anong gagawin mo? Kailangan mo ng arbitrator. At yon ay ang kapayapaan ni Kristo. O sige, nag-stay ka nga sa bahay. Pero hindi naman yon ang kapayapaan ni Kristo. Ibig sabihin, sinalungat mo yung arbitrator, yung pinuno, yung ruler, yung dapat siya ang may say, hindi ikaw. So, lalong mawawala yung kapayapaan sa loob mo. So, ganun lang ibig sabihin nito. Okay, so, before we were saved, we were under the control of the satanic party. We could indulge in worldly amusements and entertainments without any sense of controversy within. Tama naman, bago ka na-save, parang lahat okay lang. Walang ganyang pagtatalo sa loob. Gusto mong manood ng concert? Go! Wala kang feeling na nagtatalo sa loob mo. Di ba? Nung panahon ng uso ang sinehan, gusto mong manood ng sine? Go! Di ba? Yung mga party, sayawan? Go! Walang controversy sa loob. Pero ngayon, may buhay ka ng Panginoon. No, si Kristo ay nananahan sa iyo. Iba na ang sitwasyon. Pero ang maganda rito, ito ay isang katibayan na naligtas ka. Yung mga controversy sa loob natin na dati ay wala. Okay? Ngayon ay meron. Ito ay isang malakas na katibayan na ikaw ay may buhay ni Kristo. Pag walang ganyan, duda ako kung naligtas ka na o hindi. Di ba? Yung mga matatagal nang nagbabakasyon sa mula sa eklesiya. Di ba? May mga time dumadating din sa iyo na tagal mo nang hindi nagmi-meeting. Di ba? Merong ganyang feeling. At habang hindi ka nagmi-meeting, anong nangyayari? Wala kang kapayapaan. Pero pag sinunod mo yan, yan ang sinasabing kapayapaan ni Kristo. Magiging maganda ang pakiramdam mo. O yun naman mga nagmi-meeting. Tagal na, hindi ka nagpo-propesya, hindi ka nagpa-function, wala ka rin kapayapaan. Pero kung sinunod mo siya, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ano bang ibig sabihin ng kapayapaan ni Kristo? Ang ibig sabihin yan, kung ginawa mo siya, nagdadala siya ng kapayapaan sa loob mo. So, yun yung ibig sabihin ng kapayapaan ni Kristo. Pag sinalungat mo siya, nawawala yung kapayapaan. Nagkakaroon ka ng bothering sa loob mo. Hindi ka masaya. Nagugulumihanan ka. Bakit ba? Wala naman akong ginawang masama. Kasi hindi mo nasunod yung arbitrator sa loob natin. So, maliit na bagay, malaking bagay. Yung buhay natin, palagi may ganyan. Peace of Christ kung tawagin yan. No, na kung susundin natin ang buhay ng isang Kristiyano, ang palaging hinahanap niya ay ang kapayapaan ni Kristo. Diba? May bibilin ka, aalis ka, meron kang sasabihin, no? Merong damdamin ng kapayapaan na gusto niyang gawin mo, na pag hindi mo ginawa, nawawala yung kapayapaan. So, yan yung arbitrator sa loob natin. So, ito ay nagpapakita na magmula nung na-save tayo, hindi na tayo ang boss.
No, hindi na tayo ang ruler. Hindi na tayo ang Diyos, hindi tayo ang Panginoon, kundi yung kapayapaan ni Kristo. No, kaya habang sinusunod mo siya, lalong malakas ang kanyang pandama. So yan ay ang isang malakas na pangunguna ng Panginoon sa loob natin. So yung Biblia, tinawag siyang peace of Christ. Kaya yung verse sabi niya, let the peace of Christ arbitrate in your hearts. Okay? To which also you were called in one body and be thankful. Tinawag tayo sa loob ng isang katawan. Okay? At ang namamahalang isa sa loob natin ay ang kapayapaan ni Kristo. Na ang ibig sabihin, ang isang believer na sumusunod sa damdamin ng kapayapaan ay nagiging wasto sa loob ng katawan ni Kristo. Kapag hindi mo sinusunod yung kapayapaan ni Kristo, hindi siya ang nagkakaroon ng salita sa iyo, desisyon sa loob mo. Magkakaproblema ka sa loob ng katawan ni Kristo. Yan ay ang Ecclesia. So reflection siya. Reflection siya. Kung anong kalagayan mo sa loob ng katawan ni Kristo bilang miyembro ng kanyang katawan, bahagi ng Ecclesia, ay depende sa iyong personal na pamumuhay na may kinalaman sa kapayapaan ni Kristo. Kaya ito ay isang mahalagang lesson. Kaya maganda ito. Amen. Okay, so sabi niya, but now that we are saved, one party may encourage us to do one thing, but another party may encourage us to do something else. Hence, there is the need for inward arbitration to settle the dispute within us. We need someone or something to preside over the conferences that take place within our being. According to Colossians 3:15, the presiding one, this arbitrator, is the peace of Christ. So, minsan yung mga ibang tao kasi, o yung mga believer, sabihin na natin, hindi yung mga unbeliever, mas madalas na hindi makatulog at hindi payapa yung buhay. Kasi hindi na settle yung pagtatalo sa loob nila. Diba? May mga believer, nakita ko may work sila rito. Maganda naman yung work. Pero nangangarap pa rin silang pumunta sa ibang bansa. Tapos nagkaroon ng oportunidad. Hindi ngayon sila makadecide. Pupunta pa ako sa abroad. Pag pumunta ako, kikita ako ng mas malaki. Dollar pa. Pero may problema rin pag umalis siya. Iiwanan mo yung pamilya mo, yung asawa mo. At isipin mo, wala kang church life doon. Pero malaki kita mo. Controversy ngayon yan sa loob mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Hindi ka basta makadecide. Kaya sa gabi, hindi makatulog. Paano to? Na-applyan ko na to. Ang ganda na. Tanggap na ako. Halos yung sasabihin mo nga baka gusto ni Lord to. Nabuksan na yung kapaligiran ko. Diba? So, hindi mo malaman. Yun ay mga dilema ng buhay. Pero merong paraan na tinuro ang Biblia. Sabi niya, let the peace of Christ arbitrate in your heart. Damahin mo nasan ang kapayapaan ni Kristo. Hindi ako magsasabi ng advice sa inyo ngayon. Ito, pinipresent ko lang yung mga ganitong controversy sa buhay natin. Pero sasabihin ko sa inyo, pag nagkamali ka ng desisyon mo, dun mo malalaman na ang laking blow sa buhay mo, itong ginawa mo. So yan. Ano masasabi natin? Ang Panginoon laging tama. Laging tama. Ang mga tao na tumatahak sa landas ng Panginoon ay palaging tama at walang pagsisisihan sa huli. At ang gabay niya ay ang kapayapaan niya. Yan ang pinakagabay niya. Maring hindi mo maririnig ang Panginoon ng literal sasabihin siya, go, don't go. Do it, don't do it. Walang ganun. Pero yung
peace ang talas ng pakiramdam natin dyan. Di ba? Pag sinunod mo yung arbitrator, yung tagapamahala, right away mararamdaman mo meron kang peace sa loob mo. So, ang ganda nitong topic na to. Amen. Okay, so, whenever we sense that different parties within our being are arguing or quarreling, we need to give place to the presiding peace of Christ and allow this peace, which is the oneness of the new man, to rule within us. Let this peace, this oneness, have the final word. So yan, English pero ang daling maintindihan. Sabi niya, let this peace, okay, this oneness have the final word. Itong peace, related siya sa oneness. Kung hindi mo naiintindihan kung ano yung peace, at least naiintindihan mo yung oneness. Okay, so yung peace dito ay tungo sa pagkakaisa. Tungo sa pagkakaisa. Okay. Kung walang pagkakaisa, walang peace. At ang pagkakaisa, hindi kanya i-direct sa isang sitwasyon na mawawala yung pagkakaisa. Pero kung minsan, nangangailangan siya ng pagtatakwil sa ating sarili. Kasi minsan yung ating gusto salungat sa kapayapaan ni Kristo at sa pagkakaisa. So yun yung controversy sa loob natin. Madalas yun yung argumento. No? Hindi tayo nakikipag-argue sa labas, pero sa loob natin, ang tindi ng argumento. Amen. If we stay under the ruling of the enthroned peace of Christ, we will not offend others or damage them. Rather, by the Lord's grace and with His peace, we will minister life to others. The oneness in a local church and among the churches is maintained only by the arbitrating peace of Christ. The management and maintenance of the Lord's recovery are not our responsibility. All the churches and the recovery as a whole are under the arbitrating peace of Christ. So, dito malawak siya. Unang-una, nagsisimula siya sa ating personal na damdamin. No, na kung ito ay sinusunod natin, tayo ay palaging tumatahak sa landas ng kapayapaan ni Kristo. Okay, so magiging maganda ang relasyon natin sa mga kapatid. So may kinalaman din siya sa relasyon natin sa mga kapatid, sa eklesiya, sa ating salamuha sa mga kapatid. So, hindi pwedeng hiwalay yan. Sa isang banda, malaking benefit sa personal na buhay natin. Kasi pag may peace ka, maganda ang pakiramdam mo. Diba? Hindi ka stress, payapa ang buhay mo, nakakatulog ka, hindi tataas yung BP mo. Hindi ka nakukonsume, hindi ka nalulungkot. So, ibig sabihin, very beneficial siya sa personal na life natin. At hindi ka mukhang haggard. So, hindi ganun yung itsura mo. Yung mga tao ay naa-amaze sa'yo. Minsan, alam nila, may pinagdadaanan ka, pero sabi na, okay naman ang aura mo, ang situation mo. Nakikita rin yan ng mga tao. Pero ang magandang bagay dito, sapagkat ang pamumuhay natin ay involved sa church life. So alam natin, ang church life ay sama-samang pamumuhay ng mga believer. Dami tayo. Sama-sama naglilingkod. Sama-sama nagmi-meeting. No? At yan ang normal na buhay natin. No? Kung may peace ka, pati sitwasyon mo sa loob ng corporate activity o church life, ayos na ayos. Wala ka na o-offend. No? At hindi mo nasasagasaan yung mga tao. Kasi tama ang iyong pagtahak sa buhay mo ayon sa landas ng Panginoon. No? Kaya ito ay may kinalaman din
sa pagsasagawa ng one new man. Di ba? Ang one new man, okay, ay nagkakaisa sa loob ng kapayapaan. At maging ang mga churches sa loob ng recovery, no, ay nagkakaroon ng maayos na sitwasyon, no, dahil sa mga kapatid na nabubuhay sa kapayapaan ni Kristo. No, ang buhay eklesiya, pati buhay pamilya, mga estudyante, buhay estudyante, mga nagtatrabaho, buhay nagtatrabaho, mga nagninegosyo, buhay nagninegosyo. So lahat ng ito ilalagay niya sa normal. Yung maayos. Pero kung nagkaroon tayo ng problema sa kapayapaan ni Kristo, maapektuhan lahat ng buhay natin, lahat ng aspekto ng buhay natin. So ganun yan. Baka pati kalusugan mo maapektuhan. Kaya, di ba? So, minsan ganun yan. Hindi mo sasabihin, maliit na bagay yan. Sabagat ito ay ugat. At ugat ng buhay, lahat ng mga ganitong bagay. May kinalaman siya, no, sa isang bagay na nakatago sa loob natin. No, pero mula diyan, pwede siya magbunga ng positibong bagay kung tama. At mga negatibong bagay kung may problema. No, kaya, Lord, araw-araw, turuan mo ako. No, tahakin ang kapayapaan mo sa buhay ko. So, yung buhay natin, hindi yan nakasalalay kung marami kang pera, o konti lang ang pera mo, o minsan kapos. Hindi yan sa ganyan. Ito ay nakasalalay sa kapayapaan. At ang kapayapaan ay tinawag na kapayapaan ni Kristo. At siya ang arbitrator sa loob natin. Parang referee siya. Di ba? Sa loob ng mga ball game, pag sinabi ng referee, foul, huwag ka nang umangal. Sumunod ka na lang. Yung mga umaangal, nakakaproblema. Di ba? Kasi siya yung inassign para magdesisyon. Siya yung may final word. So, ganun. So, si Lord, ganyan sa loob natin. Parang referee yan. Pag sinabi niyang, stop. Pag hindi ka umistop, ang unang mawawala sa atin, siyempre, yung peace. Ganon. Amen. Ephesians 4:3 speaks of keeping the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. Christ has abolished on the cross all the differences that are due to ordinances. In so doing, he made peace for his body. This peace should bind all believers together and should thus become the uniting bond. So yung peace, naging uniting bond na siya. It can bind all the believers. Kasi peace siya. Yun ang So alam niyo ba yung problema ng mga tao sa mundo? Bakit hindi sila ma-unite? They don't have peace. Wala silang peace. Pag nakita niya yung isa, ito, ayokong kasama. O ito, gusto ko. Ito, wag na lang. Walang peace sa loob nila. Okay? Kaya walang oneness. Walang bonding talaga. Okay? Ang tunay, okay, na binding, pagsasama-sama, okay, ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan. Parang feeling mo, pagkasama mo itong mga taong ito, ang ganda ng feeling mo, ang saya. Dapat umabot sa ganyan ang buhay natin. Maging ang church life, hindi ito isang bagay na dapat mag-church life ako kasi gusto ni Lord ito Parang kinakaladkad mo yung sarili mo. Hindi dapat ganun. Dapat meron kang peace. Ang peace, nagbubunga ng saya, kampante ka, at feeling mo kung wala ito, kulang yung buhay mo. So, dapat ganun ang church life. No, hindi yan isang church life na eto na naman, kailangan na naman na, kasi takot ako kay Lord Baka pag hindi ako mag-church life, kastiguhin.
maganda rin yung may fear. Pero mas mataas yung peace kesa sa fear. So, ganun. Kailangan umabot tayo sa ganyan. So, mamaya malalaman natin yung simpleng paraan. Meron dito ako nakita simpleng paraan eh. Amen. According to 2:15, by Christ abolishing in his flesh the separating ordinances and creating the Jewish and Gentile believers into one new man. Amen. Okay, so yun yung fact. So, inuulit sa atin. Inalis na niya yung mga ordinances sa gitna natin na siyang pinaka-pangunahing dahilan bakit hindi nabubuo yung one new man. Inalis na yan ng Panginoon. Pero, hindi sapat na alam natin yan. Yung application ay kailangan ng pagsasanay. Kailangan ng pagkatuto. Kailangan ng diligent. Diligent is pagiging masigasig para maisagawa ito. Huwag kang mabuhay sa mga accomplished fact. Dapat tuunan mo ng pansin na isasagawa ba to? Meron ba itong daan sa buhay ko? Sabagat may mga believers, ang daming alam. Marami kong kilalang believers, ang galing ang magsalita, ang daming alam. Pero pagdating sa mga application, lumalaglag. Hindi ko sinasabing ako magaling. Pero yun, sinasabi ko dahil yun ang nakikita ko. So, ang pagkatuto, forever to, buong Kristiyanong buhay natin. Para matutuhan ang mga lesson na ito. Pero, hindi ko naman sinasabing, matagal pala eh. So, hindi, dapat bawat araw natututo tayo, may karanasan tayo sa mga bagay na ito. Ngayong araw na to, tinahak ko ba ang kapayapaan ni Kristo? Chinek mo. Doon sa aspect na yan. Laglag ako doon. Dito, okay ako. Sana bukas, okay lahat. Parang ganyan yung yung ating buhay. Diba? Kumisan, yung simpleng pagdalo sa mga pagpupulong sa tamang oras. Yan ay merong involved yan sa kapayapaan. So, ewan ko lang, minsan dapat ang pandama natin matalas eh. Minsan kung na-late ka, parang feeling mo na gambala yung kapayapaan sa loob mo. Maganda yan. Dahil may feeling ka na mali. Sabagat kung nasanay tayo sa mga maling bagay, wala na tayo nadadamang mali o tama, hindi mo na rin malalaman kung kapayapaan yun o hindi. So, ganun. At hindi natin alam na ito ay nakaka-apekto sa ating mga paglilingkod, sa church life. Diba? So, minsan, pati yung mga character natin. Character. Wow. Yung mga tao, sasabihin nila, gagawin nila yan. Hindi nila ginagawa. Sa harapan, sige, akong bahala. Gagawin ko. Aasahan mo naman. Yung pala, hindi naman gagawin. At ang madalas na salita natin ay sorry. Okay naman, at least may sorry. Pero pag paulit-ulit na lang yung salitang sorry, sorry po, parang nakakaano na rin. Nakakaulaw ng pakinggan yung sorry mo. Diba? Sabi mo, gagawin mo. Oo, pero hindi mo naman gagawin. Then, sorry po. Next time, hindi, gagawin ko na. Hindi mo rin ginawa. Sorry po. Sorry. So, mga kapatid, dapat bilang believer, meron tayong bigat. Wala kang bigat, di ba? Wala kang kapayapaan. Paano ka maging overcomer? Ang mga overcomer na train sa character, hari kasi yan eh. So, pagka alam ko yung mga lugar na may mga hari, yung mga prinsipe, bata pa lang, tinetrain ng kapaligiran niya yan para maging isang mabuting hari siya. Diba? Bakit lumaglag yung isang alipin? Kasi tamad.
Ibig sabihin, ang katamaran ay karakter yan eh. Baka mabutasan ka sa karakter. Kaya magbago tayo. Tahakin natin ang kapayapaan ng Panginoon. Amen. Amen. Furthermore, okay, on the cross, Christ dealt with all the negative things between us and God. This means that He also made peace between man and God. Now there is no longer a separation between the Jewish believers and the Gentile believers, or between us and God. However, at the time of Ephesians was written, some of the Jewish believers still held the concept that they should be separate from the believers, Gentile believers. So naayos na lahat eh. Alam niyo yung buhay natin, inalis ng Panginoon yung mga ordinances para mabuo tayo individually. At yung pagkapako ng Panginoon sa krus, tinuos din niya yung hidwaan ng tao at ng Diyos. No, dahil sa pagkatisod ng tao, ang tao ay nailayo sa Diyos. Hindi lang yan, nagbunga ito ng hidwaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At hindi lang yan, sinabi ng Biblia, tayo ay naging kaaway pa ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoon, tayo ay ibinalik, ipinagkasundo uli sa Diyos. Kaya wala nang hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos. Napaka-close natin ngayon sa Diyos. Hindi lang close, nagkaroon tayo ng relasyon sa loob ng pag-ibig. So walang problema sa pagitan natin. Okay. Pero nung panahon ng mga sinaunang buhay eklesiya, no, yung mga Hudyo na naligtas naman, no, hindi talaga sila makapamuhay kasama ng mga Hentil. Napakahirap. Kaya inisip nila, maghiwalay na lang. Hentil, magsama-sama, Hudyo, magsama-sama, at yung mga Hudyo, gawin pa rin yung mga makahudyong obligasyon. Na pati yun, pinako na rin. At hindi yun ang daan na gusto ng Panginoon. Gusto niya talagang pagsamahin yan. Kaya, kuminsan sa sitwasyon ng eklesiya, pwedeng umiiral pa rin yan. Lalo na yung mga kultura at mga may kinalaman sa nationalities. So, dito sa Pilipinas, kasi yung recovery nagsimula sa mga Chinese. Malaking bilang ng mga Chinese ay bahagi ng recovery. Pero kalaunan, yung recovery pumunta rin sa mga Pilipino. Malaking bilang na ngayon ng mga Pilipino ang naligtas. At ayaw ng Panginoon magkaroon ng distansya. Gusto niya ibuuin ito talaga. Kaya may mga eklesiya na mayroong mga Chinese, mayroong mga Pilipino. At mayroon ng mga eklesiya na halos mga Pilipino lang, walang masyadong kultura ng Chinese. No? Pero ang dapat na hindi, huwag ka mag-isip na paghiwalayin ito. Kung ikaw ay nasa isang eklesiya, may Chinese, may Pilipino, wag na wag ka mag-isip. O wag mong sabihin na, wala na tayong magawa, Chinese to. Ayaw niya talaga ng sama-sama. Okay, labanan mo yung ganyang klaseng kaisipan, no, at konsepto. At palagi natin bigyan ng daan kung ano ang nasa puso ng Diyos. Ito ay ang buuin ang isang bagong tao. At sa loob ng bagong tao, walang mga ganyan. Di ba? Walang mga, sabi nga, walang Grego, walang Hudyo, wala lahat. Wala lahat na yan. Kundi anong meron lang? Christ is all and in all. Diyan lang natin matatamo ang totoong kapayapaan. Amen.
Amen. Okay, so sabi dito, Paul said, pakinggan natin, that the middle wall of partition has been broken down and that the Jewish and Gentile believers must be one. Kung tutusin, mas mahirap pagsamahin ang Gentile at ang Jewish. Mahirap talaga yan. Kung tutusin yung mga differences sa panahon na ito, because of culture, kung i-compare mo sa sitwasyon ng Hudyo at ng Gentil, mas mahirap sila kaysa sa atin ngayon. Ano sa Pilipinas? Marami rin tayo mga grupo ng tao ayon sa dialect. May Bisaya, may Ilocano, merong Bicolano. Sorry. So lahat ng mga differences na ito, hindi naman ganong problema. Kahit paano, Pilipinas to. Lahat tayo rito, kaya magtagalog. Kukunti lang hindi marunong magtagalog. At kung hindi man makapagsalita, nakakaintindi rin. Kaya kahit paano, pwede siyang magkaisa. Pwede siyang magkaisa. Slightly differences sa labas. No? Pero yung possibility ng oneness, okay, nandyan pa din. Kaya wag tayong gumawa ng paghahati-hati ayon sa mga kultura o ano pa mga bagay yan. Amen. So yung mundo kasi naghahanap ng komportableng paraan. Tingnan niyo yung mga profession, may mga asosasyon ng mga doktor. Gusto nila sila dahil doktor sila. Diba? Malakas yan. Yung mga asosasyon ng mga abogado, nakita ko, sila rin na nagsasama-sama. Abogado sila. Diba? Yung mga profession ng mga nurse, okay, engineer. So nagsasama-sama yan, nagtatatag sila. Hindi lang yan. Yung mga seniors, gusto nila sila, mga senior, gusto nila, nakikita nila, puro mga mga senior. Magkakaugali na yung mga yan eh. Di ba? Nagkakaintindihan yan. Ayaw nila ng mga batang isip. Gusto nila yung mga yung mga senior na kaisipan. Mga estudyante, kabataan. Ayaw nila ng mga matatandang kasama. So yung mundo, ganun. Pero ang puso ng Diyos, hindi ganyan. Gusto niya ay isang one new man. At ang kanya natatanging paraan ay ang uniting bond of peace. No? At ano mga negatibong bagay, pinako na niya sa krus upang buuin ito. Kaya, saan ka pupunta? Pumunta ka sa puso ng Diyos. Yan ang pinakatamang direksyon. Panginoon, anong nasa puso mo? Yan ang gusto ko. Diyan ako babaling. Yan ang tatahaking ko. No? So, yun yung pinakamainam na gawin natin. Amen. Okay, so, therefore, in 4:3, Paul says strongly that we must keep the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. If we would do this, we must realize that the differences between us have been abolished on the cross. The uniting bond of peace is actually the working of the cross. By our experience, we know that whenever we go to the cross, there are no differences between us and others. Ito yung sinasabi kong pinakasimpleng paraan. Go to the cross. Go to the cross. Yan yung pinakasimpleng paraan. Kasi habang iniisip mo, anong gagawin ko, paano ito, lalo ka nalilito. Go to the cross. Asan ang cross? Nasa mingled spirit. Ang effectivity ng cross ngayon ay ang ating mingled spirit. Ang mga kapatid na nananatili sa loob ng pinaghalong espiritu ay patay sa laman. Hindi umiiral ang natural na buhay. Wala siyang ordinanse sa buhay niya.
No? At ang kanyang mismong sarili ay naitakwil at naipako sa krus. Kaya, diyan ang totoong peace of Christ. Tingnan niyo yung mga physically namatay na. Napaka-peaceful na ang buhay na, di ba? Ang pinaka-peaceful na lugar yung sementeryo. Di ba? Pero dito sa lupa, ang pinaka-peaceful na lugar ay yung mga tao na nabubuhay sa espiritu. Sapagat kung nabubuhay sila sa espiritu, andun sila sa krus ng Panginoon. Walang reaksyon mula sa laman. Praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami na mabuhay sa espiritu, lumakad sa espiritu, manatili sa krus, upang sa loob nito, masumpungan namin ang kapayapaan ni Kristo, ang siyang tali ng pagkakaisa. Panginoon, salamat sa mga salita mo. Nawa kami patuloy na matuto hanggang maabot namin kung ano ang nasa puso mo, ang isang bagong tao. Amen.